Magandang araw mga ka-YT, nandito na naman po tayo at kasama pa rin natin si Kapera Talk para pag-usapan ng ating part 2 ng ating credit card episode. So yung hindi pa po nakapanood ng aming part 1 ng episode namin is pwede ba talagang makulong ang isang may utang o hindi makapagbayad ng credit card? Hindi lang yun ang sinagot namin kundi in-explain pa namin ng mas malalim kung ano ba talaga ang credit card at kung paano ito nag-work. Ngayon, para sa mga existing credit card holders at sa mga kukuha pa lang ng credit card, magandang topic yun. Kaya kung pagkatapos nyo pong panoorin ang part 2, maganda na panoorin nyo rin ang part 1. Ito po yung part 1. Ito po yung mga katanungan na mga nakuha namin doon sa Pera Talk channel. Inipon po namin sila at sabay-sabay po natin silang sagutin ngayong araw. Sa aming mga viewers at aming mga ka-YT, welcome back to my channel. At kung bago ka dito at naging excited ka sa topic namin today, hello po sa inyo lahat. I am Claire Tan and Pera Talk. Come and fly away with me. Come and fly away with me. kaya kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na by clicking the subscribe button dyan sa baba ng video na ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong tips and strategies na ibibigay namin sa next naming mga videos. Ito po ang dalawang channel na i-feature natin today. Supportahan po natin sila at sabay-sabay tayong umangat. Away with me. Come and fly 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 away with me. Don't you be afraid, everything will change you. Kaya sa susunod naming video, mamimili kami ng dalawang channel na i-feature namin. Kaya make sure na mag-subscribe ka at mag-iwan ka ng comment pagkatapos mong panoorin ang video na ito. So bago tayo mag-start, syempre gusto mo natin mag-thank you sa Penelope's Collection for always making me extra pretty. Ang gamit ko today is, I think, Diante hook to. Sobrang ganda po nito, Diante hook. And very affordable. Visit nyo na po ang kanilang fan page and Instagram. Ito po. And of course, gusto ko rin mag-thank you sa Reese Glam and Gloss PH. Yan. Umorder ako sa kanila ng cheek tint. Sobrang ganda. And this is for 75 pesos. And ang bait nila kasi, Kapera Talk, binigyan nila ako ng isa pang, Wow. diba, cheek tint. So, ito ay orange. Medyo orangey siya. Ito naman, dark red. So, thank you sa may-ari nito sa pagiging generous mo sa pagbigay mo sa akin ng cheek tint. Kasi, cheek tint is life. Thank you ulit. Thank you po. So, Kapera Talk, ready Yes. ka na bang sagutin ang mga katanungan na ito? Ready na. So, ito Ready. Ready. So, ito po mga katanungan na ito ay kinoment po ng mga viewers si Kapera Talk at isa-isa natin sasagutin para, syempre, lahat ng mga viewers natin ay, Baka yun din yung tanong nila. oo, ito rin yung mga tanong ninyo, 'di ba, na gusto nyong malaman ang mga sagot. So, mag-start na tayo. Ang question number 1 ay, paano kung meron akong 5 to 7 credit cards at lahat ay malaki ang utang ko? Tapos, isa lang yung kaya kong bayaran. Posible ba yun? At anong mangyayari sa iba ko pang credit card na may utang? Good question. In regards sa 5 to 7 credit cards, usual po yan sa atin no, dito sa Pilipinas na napakadali rin pong maaprubahan ng credit card dito. Minsan, usual 3 to 4 credit cards per wallet. In regards with dyan, kung marami po tayong credit card at medyo hindi natin kaya bayaran, ano po, and then, let's say, sabihin natin 5 credit cards na tag 30,000 ang utang natin tapos hindi natin nababayaran. Ang question po kasi dito is kung pwede raw ba isa lang munang bayaran. Possible po yun, kaya lang hindi po siya advisable. Bakit? Kasi kung isang babayaran mong credit card, madi-default yung 4. Tama? Pag hindi natin siya nabayaran. Oh, which is yung na-explain mo doon sa previous na episode natin, sa part 1. Kaya panoorin niyo po yun. Correct. Ngayon, ang usual suggestion ko lang po, no, hindi po ito advice, suggestion lang po, kayo pa rin po magde-decide. Kung meron po kayong 5 to 7 credit cards, tapos gusto nyo na po siyang bayaran and ma-zero out, ang suggestion ko po is maghanap po kayo ng personal loan or salary loan, depende po sa bangko yan kung anong tawag nila, and then i-consolidate nyo po lahat
yung credit card nyo. Ang ibig ko pong sabihin ay i-total nyo po lahat ng balance nyo sa credit card and then mag-loan po kayo ng mas mababa. Yung Let's interest. say, opo, kasi ang interest po ng credit card is 3.5% per month. So, ibig sabihin, Peratok, pwede silang mag-loan sa bangko din. Pwede ka rin mag-loan sa bangko as long as hindi ka pa defaulted, wala ka pang blacklist, madali ka pang makakapag-loan. Eh, saan sila pwedeng mag-loan aside sa bank? Depende sa mga financial institution, pwede po sila mag-loan. Otherwise, sa credit card, pwede rin po kayo mag-loan ng cash advance. Tignan nyo po yung interest, usually 1.99% po yan per month, which is definitely lower from 3.5%. Ngayon, ang reason po behind kung bakit kailangan nyo siya i-total or i-pay out yung credit card using another loan is bukod sa mas mababa po yung interest, is kung hindi po kayo magbabayad ng credit card na 5 or let's say 5 yung credit card nyo at hindi nyo babayaran lahat, magkakaroon po kayo ng mga late fees, additional charges, which is average of 500 pesos per month, times 4 credit cards na hindi nyo babayaran, that's 2,000 per month. Compare sa babayaran mo siya lahat and cut your credit cards, dapat pag pinayout nyo siya at gumamit kayo ng loan pang payout sa kanya ng mas mababang interest, is dapat i-cut out nyo yung card or wag nyo na siyang kagamitin. 100%. Cut. Putol. Cut out. Cut Kasi na kung siya. hindi po, malulubog po kayo sa utang. Ang mangyayari po, magpapatong ang utang ninyo. Let's say, umutang ka ng, ang total is 150,000 sa personal loan with 1.99% per annum or per month na interest. Ang babayaran mo is 1.99% plus isang payment lang ang babayaran mo. Hindi yung 5. Oo. Kasi pag may na-miss ka dun sa isa, may late fee ka, and kung may miss mo yung 4 at di mo siyang bayaran, that's 2,000 pesos already. Wala pa yung interest dun. Mas Average. malaking... Mas malaki yung masasave mo kung ibabalance, ang tawag natin dyan is balance transfer. Pay out mo yung credit card mo using another loan. That will save you some cash and also save you na hindi ka malubog sa utang. Gaya ng sabi natin, i-cut out mo yung credit card mo, wag mo nang gamitin. Or if you want to use it in the future, as long as na-pay mo na or nabayaran mo na yung loan mo, you can use that again. Pero use it wisely. And I suggest, isa na lang yung itira mong credit card. And as much as possible, the very least na credit limit. Kasi pag mas malaking credit limit, mas malaki yung makakaskas Mas sa card mo. malaki yung responsibility. Yes, and more or less, hindi mo yung mababayaran. Dahil nalubog ka na naman sa utang. Meron akong makakilalang ganyan tao, nag-payout din sila, ginawa nila yung suggestion ko. Ang problema, hindi nila kinat-out yung credit card. After nila mabayaran yung loan, Tuloy-tuloy pa rin. eto na naman, panibagong 100,000 na naman yung utang nila. Ang nangyayari, nagiging cycle lang siya, utang ka ulit ng loan, tapos babayaran mo yung credit card, utang ka ulit ng loan, babayaran mo yung credit card. Tapusin mo na yung cycle na yan, i-cut mo yung credit card mo, magtira ka ng isa, don't use it, and then, bayaran mo yung loan. Good standing ka sa bank, pay out yung credit card mo, hindi ka defaulted, and then, nabayaran mo ng kayang halaga or kayang monthly dun sa personal loan. Win-win situation. Thank you, Kaperatok. So, ang next question naman natin ay, bakit yung credit card ko, pag nasa ibang bansa ako, nabablock siya? Hindi ko siya magamit. Paano ko ito? Anong gagawin ko para maiwasan ito? At kasalanan ba ito ng bangko? At bakit ba nabablock ang isang credit card kapag nasa isang foreign country ang isang credit card holder? Very good question ito, no? Number 1, obligasyon po ng bangko na protektahan ng cardholder. Responsibilidad po ng bangko yan. And at the same time, pinoprotektahan din nila yung kanilang sarili laban sa mga fraudulent transactions. Ngayon, obligasyon naman po ng cardholder na ipaalam sa bangko kung saan ka pupunta. Halimbawa, may trip ka sa US ng 1 month. Beforehand, say 5 days beforehand ka umalis or before ka umalis ng bansa, i-advise mo na si credit card na pupunta ka ng US. Bakit? Kasi mabubulaga sila na may purchase ka sa Amerika, dito ka naka-address. Siyempre, mag-a-alert yun, di ba? Mag-a-alert yun Yes, sa correct. Meron bangko. tayong tinatawag na fraud system, ang bawat bangko, na ang transaction mo regularly ay sa Pilipinas. Tapos bigla ka na lang magkakaroon ng all of a sudden, biglang transaction sa ibang bansa. So, ang mangyayari dyan, ikakat yan ngayon ni bangko. Para saan? Hindi para ipahiya kayo, kundi para protektahan kayo na baka hindi sa inyo yan. Pwedeng online transaction or nakuha yung credit card yes. number mo. Importante po yung credit card details natin na keep safe natin yan, especially yung CVV yung or last yung last 3 digits sa likod ng Yes. credit card and yung expiry date ninyo. Kasi for online transactions, yan ang mga tinatanong. Yes. Credit card number, wag niyo po ipamimigay ang kahit kanino.
Dapat po kayo lang nakakaalam niyan. So, yun yung mga importanteng bagay. Huwag niyong kalimutan na pag especially abroad, yung overseas na lipad, na magbabakasyon kayo or pupunta kayo ibang bansa, do not forget to call your bank para maiwasan Beforehand. yung inconvenience kasi this is not to inconvenience you but to protect you as their cardholder. Kasi alam ko parang before, hindi ko alam kung natatandaan mo siya, parang dito sa Philippines nagkaroon ng ganyang issue. Yes. Yung isang yung Yes, yung nagwawala yung nagwawala siya customer. sa Actually, nagwawala siya sa phone. Filipino yun. Filipino siya, Oo. pero sa US citizen na siya. So, ang credit card niya technically is an American credit card. Yes. So, ang problema, hindi niya na-advise yung bangko Sa Amerika? na pupunta siya ng Pilipinas. Ang nangyari, hindi gumana yung credit card niya dito sa Pilipinas. 100% talaga hindi gagana yun kasi pinoproteksyonan tayo ng bangko. Kahit lalo na sa ibang bansa, importante na i-advise natin kung saan tayo pupunta. Kasi hindi tayo na monitor ni bank kung saan tayo pupunta. Hindi naman GPS siguro yan. Kung legit ba yung transaction natin or hindi. Hindi niya malalaman. Hindi malalaman ni bangko yon until tumawag ang cardholder na legit ito at nandito ako sa bansang to. Hanggang kailan ako nandito at kailan ako pupunta dito at kailan ako aalis at babalik ng bansa ko. Importante po yan. Ang tawag po natin dyan is travel advisory sa bank para hindi po ma-decline or ma-cancel or ma-stop yung credit card natin. Pero what if hindi mo na-advise nandito ka na sa Philippines, galing kang US, tapos tatawagan mo sila, possible pa rin ba na... Depende po sa bangko yan. Pero more or less, mga 90%, pag na-advise mo sila na nandun ka, i-override lang po nila yan. And then, magagamit yun na yung credit card. Kasi may mga security questions naman po yan. Malalaman nila na legit talaga na si cardholder talaga yung tumatawag para i-pursue yung transaction na yun. So, pag nakalimutan nyo po, once na pagdating nyo sa bansa kung nasaan kayo, na bisita kayo doon, tawagan nyo agad yung bangko nyo para hindi po kayo ma-inconvenience. Lalo na po sa hotel, Yes. pag swipe nyo ng card nyo, didecline po yan, nakakaya po, at saka baka hindi kayo makatuloy. So, mas mabuti po, tawagan nyo na lang po agad yung bangko nyo. Yes, mas iwas Inconvenience. and stress on your part. Siyempre, kaya nga Yes. nagbabakasyon, di ba? Okay, so moving on. Next question natin is, paano kung malaki ang utang sa credit card at may bahay ako at lupa at sasakyan, pero lahat ng yon ay under bank loan? Pwede bang kunin ng isang credit card company ang mga properties ko? Good question. Linawin muna natin yung term na properties ko, no? Nagiging properties ko ang isang property kung nabayaran ko na siya ng buo. Fully paid na siya. Let's say kotse. Ang kotse kapag nasa bangko pa at hinuhulugan pa natin, ang tawag dyan is encumbered. Ibig sabihin, Okay, naririnig ko nga yung encumbered. ibig sabihin, ang bangko pa po, technically, ang bangko pa po talaga ang may-ari ng kotse na yan. Hindi pa po ikaw. Pinagkatiwala lang sa iyo ng bangko yan, na babayaran mo siya within 5 years, halimbawa. Until such time na masettle mo yung full payment ng, let's say, ang terms no is 5 years. Natapos mo siya in 5 years, then, aalisin na po ni bangko yung encumbrance doon sa iyong papeles sa iyong kotse. So, technically, magiging property mo na siya. Okay. Ikaw po ang maglalakad yan sa LTO para alisin yung encumbrance. Ganun din po sa bahay, ano po. Kasi ang tanong po dito is bahay and kotse or kung ano man. mga properties mo. Bahay po, halimbawa, bahay nyo po, usually ang bahay is 25 years, 10 years, 15 years 30 na years naka-loan. pa. O, it's either sa financing, pag-ibig, or sa bank. So, ganun din po yan. Once na naka-mortgage po ang bahay ninyo, ibig sabihin, technically, it's either nakasangla sa bangko yan, Okay. or bangko pa po ang may-ari at hindi nyo pa nababayaran. So, hanggat hindi fully paid yan, wag nyo po siyang i-consider na sa inyo. Na property Na mo. property mo. So, property mo in a sense na inutang mo pa siya sa bangko. Yung property mo is yung utang pa, hindi yung physical asset. So, yan, nililinaw ko lang. With this said, hindi po pwedeng i-claim ni credit card ang isang asset or ang isang property na hindi mo pagmamayari. Pero pag nasa sa'yo na yan, at nakapangalan na sa'yo, dadaan na po yan ng legislation. Ibig sabihin, dadaan po ng korte yan, and then si korte po ang magde-decide. Kung 30,000 lang po ang utang nyo, wala pong karapatan si bangko kunin ang kotse nyo. I-liquidate. Opo, kasi maliit lang po yun. At paghaharapin pa po kayo niyan sa korte at magsisettle pa po kayo kung magkano kaya mong ibayad. Kaya wala po silang karapatan kunin ang ganong kalaking amount versus sa utang mo na, let's say, ang principal mo ay 30,000 lang. So, hindi po nila pwedeng i-liquidate yan. And gaya ng sabi ko dun sa previous video, medyo zero to very few or rare ang nagkakaroon ng liquidation against sa credit card debt.
And kung dumating yung time na yun, medyo mahaba pang proseso. Napakahabang proseso yung pagdadaanan. po nun. Kasi paghaharapin pa kayo at tatanungin pa po ng husgado kung kaya nyo magbayad, and kung willing naman po kayo magbayad ng small amounts, then wala pong reason para i-liquidate. Kasi may compassionate grounds pa po yan. Depende po sa husgado yan. Next question tayo. Pwede po bang gawin ng bank yun na kunin ang savings ko kung may utang ako sa credit card na inisyo nila sa akin? Good question. Ito na po yung, papasok na po yung terms and conditions, ano. Kaya po bago kayo pumirma sa isang application form ng credit card, ay basahin nyo po muna. Napaka-importante po niyan. Meron pong mga bangko na nilalagay sa terms and conditions yon na kung meron kayong savings sa same issuing bank ng credit card nyo, ay kung meron po silang karapatan kuhanan yung savings account nyo ng certain amount to full amount of your debt. Especially kung, let's say, 3 years na or 4 years na. Depende po sa layo ng utang natin. Kahit hindi sila nag-a-advise o Kahit wala nagpapaalam. pong advice. Okay. At nasa terms and conditions po yan. Kapag nandun po yan sa terms and conditions, wala po tayong magagawa kasi pumirma po kayo. Yan ang kahalagahan ng pagpirma. Bago nyo pirmahan, basahin nyo po ng maigi at intindihin nyo. Kung may tanong po kayo, itanong nyo po doon sa bangko kung ano ba talagang ibig sabihin nito. Kasi responsibilidad po nilang ipaliwanag yan sa inyo hanggang sa maintindihan nyo. Kasi hindi po pwede yung papipirmahan mo na lang. Hindi po tama yun. Kasi dapat maintindihan nyo kung ano po yung pinipirmahan nyo. Tama. At magtanong po kayo sa bangko. Sabi nga ni Miss Susan Roses ay, huwag mahiyang magtanong. Magtanong po kayo ng magtanong. Napakaganda pong magtanong kasi alam na alam nyo po yung pinapasok ninyo at yung pinipirmahan ninyo. Kasi pag dumating po kayo sa korte, ang itatanong lang po ng husgado, pirma nyo po ba ito? At pag umuo kayo, wala na po kayong magagawa. Tapos na. Tapos na po yung kaso. End of story. Okay. Next question naman natin. Pag di ba ako nakapagbayad ng credit card, halimbawa, di ko talaga kayang bayaran, lalo na may pandemya ngayon. Ito, very timely itong question na to kasi we are now under Pandemic sa COVID-19. Yes. Automatic ba na mabablacklist ako agad? Good question, no? In regards po dito sa pandemic, yung automatic blacklisting po, or let's say sabihin natin yung tumatakbo yung delinquency mo. Ibig sabihin ito yung mga panahon na hindi ka nakakabayad. Nung panahon po ng quarantine, meron pong nilabas yung government na i-defer ang mga payments during that months. Let's say halimbawa 3 months, no. Meron pong inutos si government na wag munang maningil. In the next, hanggang during the quarantine ng ECQ po noon. Since wala po kasi nakakapagtrabaho noon. So, Yes. technically, wala talaga tayong income. Napaka-unfair po pag blacklist kayo within those months. At against po yun sa bank code practice. So, kasama po dyan yung compassionate. Tsaka yung kasama rin yung kung ano pong nangyayari. Since may pandemya, automatically, logically, na common sense na talaga wala pong makakabayad. Kaya ang ginawa po niyan, commonly sa bangko, tulad niya rin, may mga loans din po ako, naka-deferred po yun. Ibig sabihin, hindi nila siningil yung mga buwan na may quarantine. Kasi, Yes. syempre, Especially nung ECQ. lalo na po nung ECQ kasi wala pong nakakapasok. Ang tawag po doon is compassionate at saka depende po sa sitwasyon. Dapat hindi po kayo ma-blacklist or hindi po kayo ma-automatic blacklist. Dapat during that month po, titigil po yung delinquency nyo. So, after po ng quarantine, doon na po tayo magkakaroon ng problema pag hindi tayo nakabayad. Kasi technically, may mga nakakapasok na nakakapagtrabaho. And then after that, of course, may sasahod na. So, Tama. kung kailangan nyo pa po ng extra days, tumawag po kayo sa issuing bank nyo at sabihin nyo po yung sitwasyon nyo Yes. para matulungan nila kayo. Tama. Okay, next question natin. Makakapag-abroad po ba ako kung may utang ako sa credit card ko dito sa Pilipinas? Good question. In regards po dyan, DFA na po kasi yung nagde-decide niyan, ano, kung hindi tayo makakalabas ng bansa. Pero kung sa default lang po sa credit card, napakarami ko pong kakilala na nakakalabas pa rin ng bansa. Na nakakapag-abroad pa rin po at nakakapag-bakasyon pre-pandemic, no? So, mga defaulted na po sila. Nakapunta naman sila ng Hong Kong. Unless siguro kung si DFA is i-require si Bangko Sentral na kunin yung mga names. Yes, and otherwise, also, pag
si issuing bank mismo, Oo, nagpa-order ng departure hold Oo. sa account holder. Pero as Pero- of today, So far, wala Walang- pa naman po akong kakilala. walang ganong rule. Opo. Unless siguro kung million-million na po yung utang ninyo, no? Yun po. Oo, o kaya may kaso ka talaga. Okay, may kaso ka. Estafa, Pero kung ganyan. 50,000, 40,000 lang po ang inyong credit limit at ang principal nyo ay nasa 30, 40,000 lang, sa tingin ko po hindi po. Kasi dadaan po ng husgado yan bago magkaroon ng departure hold Dadaan po ng legal yan bago, hindi po pwede basta-basta magpa-hold ng departure. Next question natin ay, paano po if default na, past due na ng mahigit 1 year, pero nagkaroon ka po ng pera para bayaran lahat ng ito, mawawala po ba ang name nyo sa blacklisted companies and mababalik po ba ang good credit card standing ninyo? And makakakuha po ba kayo ulit ng credit card dahil sa pagbayad kahit medyo super late na? Good question. Ito po ang sinasabi niyo po rito is pag 1 year ka nang hindi nakabayad sa credit card na pagkakautang mo, ano po. Ang mangyayari po kasi dyan, usually 90 to 180 days defaulted na ang credit card mo. Ibig sabihin, from 3 months to 6 months kang hindi nakakabayad, madi-default na po yung card mo. Hindi mo na magagamit yung card mo. Hindi mo na po talaga siya magagamit permanently. Babayaran mo na lang po siya hanggang sa mag-zero out. O kasi yung question dito, kapera talk is, paano kung nagkapera siya bigla? Good. Tapos gusto niya ng bayaran. Okay din po yan, no? Let's say after 1 year nagkapera ka, pwede ka pong, since punong-puno na ng interest yun, tsaka mga charges, ano, from 30,000 na principal, baka mag 60,000 na yun after 1 year. Pwede ka po tumawag sa issuing bank and then manghingi ka po ng settlement. Ibig sabihin, pwede nilang awasin lahat yung mga interest charge or late fees na na-i-charge dun sa credit card kaya lumobo yung balance mo. Pwede po nila yung computin. And ang tawag po dun is settlement. So, iba-iba po yung term ng bank. So, pwede po yan. Ngayon, ang question po kasi is kung na-list ka na, na-blacklist ka na, mawawala po ba yung blacklist na yun? And magkakaroon ka pa rin ba ng Good credit standing. standing? Ganito po kasi yan, hindi ko po 100% alam ang sistema dito sa Pilipinas. Medyo hindi rin po kasi masyadong clear yung credit rating natin, no? Pero technically sa ibang bansa po, halimbawa po, no, may 1 year ka na utang and then hindi ka na nakabayad, na default na yung card, then gusto mo ngayong bayaran. Humingi ka ng settlement, binayaran mo. Ang mangyayari po dyan, nakalista pa din yung pangalan mo as default, kaya lang paid na po. Or settled. Ibig sabihin, na default ka sa card, hindi kasi pwedeng tanggalin yun na default ka Hindi. Kasi yun ang katotohanan So, ibig sabihin, kapag blacklisted ka, Sa ibang bansa po, 5 to 7 years bago mabura. parang dito ata, hindi ako sure ha. Pwede nyo pong i-correct, pwede nyo pong i-comment below kung ano yung tamang years. I think dati sa pagkakaalam ko, 10 years. 10 years. Pero hindi po ako sigurado kasi matagal na po ako nag-work sa bangko. So, hindi ko na siguro, hindi na ako updated talaga kung 10 years talaga siya up to now. Pero alam ko dati 10 years. Ibig sabihin, kapag tinignan po yun ng ibang bangko, na-default siya pero nagbayad na siya. Depende na po yan sa issuing bank kung pagbibigyan pa kayo or i-approve kayo ng panibagong credit card. Kunwari gusto mo ulit mag-apply Yes. sa ibang bangko, ngayon nasa kanila na. Apo. Kasi ang mangyayari po dyan, bago po tayo mag-apply, meron tayong tinatawag na verification process. Yes. No po. Hindi lang po yung CI na tinatawag na CI kung dito ka nakatira or ito talaga yung bahay mo, ito ba yung phone number mo. Hindi po. Meron po silang tinitingnan na May system. credit ratings na tinatawag, no, na andun po lahat ng pangalan ng pinapautang ng lahat ng bangko Sa Pilipinas. sa Pilipinas. Ganun din po sa ibang bansa. Mas Yes. matindi po doon. Oo. Doon, hindi ka makakapagrenta ng bahay kung may blacklist ka na. Dito, hindi masyadong ganun kahigpit. Kasi dito, parang, More in cash. yes, hindi naman lahat ng Pilipino is may credit card. Unlike sa ibang bansa, parang yun talaga yung Main source ng pera nila. I mean, main use Yes. ng pera. So, doon po, pagka na-blacklist ka po sa credit rating mo, napakarami mo nang hindi ma-avail. Mahirapan ka magrenta ng bahay, mahirapan ka kumuha ng tubig, ng kuryente, kasi naka-blacklist ka na po. So, dito po sa Pilipinas, usually, credit card lang yan tsaka loan. Minsan nga, yung iba blacklisted na nakakapag-loan pa Kasi Yes. depende pa rin po yan sa issuing bank kung, sige, pwede natin ito pagbigyan kasi ganito, kaya naman Or pwede nating i-risk. May low risk po kasi tsaka high risk na tinatawag. So, kung maliit lang ibibigay mo na credit limit, low risk lang yon. So, depende pa rin po sa issuing bank, kahit blacklisted na, pwede pa rin po kayo mabigyan. Kaya lang, malaki yung chance na madi-decline na tayo. Lalo na pag hindi pa po paid yung status nung default natin.
Next question po natin is, Sir, totoo ba na pag hindi ka makabayad sa credit card sa bangko, ay mabablock ka na sa Bangko Sentral ng Pilipinas? Ang question po kasi na to, medyo hindi po kasi natin naiintindihan kung ano yung Bangko Sentral. Ano po? Ang Bangko Sentral po ng Pilipinas, bukod po sa sila ang nagpiprint ng pera at nagmamanage ng serial numbers ng pera natin, sila po ang regulator ng buong bangko sa lahat ng buong Pilipinas. So sila po yung nasusunod or nagsiset ng regulation or banking code of practice ng bawat bangko sa Pilipinas. Hindi ko po alam, wala po kasing, ang alam ko po hindi ka naman pwede mag-apply for a savings account sa Bangko Sentral. Ano po. So technically, institution lang po talaga siya na nag-hold sa lahat ng bangko. Siguro po ang question talaga niya dyan is, mapablock ka na ba sa buong mga bangko pag nag-apply ka ng credit card? Dahil nga po sa credit rating na lahat ng bangko po ay nag-check ng credit rating. Yan po yung CI na tinatawag. So kung ang credit rating mo po ay hindi maganda, malaki talaga 90% of the time, madidecline ka po sa application ng loan, ng credit card, except sa government na loans like SSS or Pag-ibig. Kasi iba po yung criteria nila eh. Iba po yung sa GSIS government employees. So, iba po kasi yung criteria nila sa loan since nagbabayad po tayo buwan-buwan mandatory. Kung may trabaho ka, kailangan may SSS ka. Magbabayad ka ng SS, bayad ka ng Pag-ibig. So, iba po yung criteria nila. Tsaka iba rin po yung, kumbaga yung nakasalalay kapag hindi ka nakabayad. So, iba po yung consequences pagka yung mga government loans na tinatawag. Yes. Kung gusto nyo pong malaman about sa mga government loans, pwede nyo pong i-comment yan at pwede natin yan talakayin sa mga susunod pa nating mga videos. Yes po. Yes. Kasi iba yung sistema ng government. Maganda ring topic yan, ano? Yes, yung mga SSS loan, napakababa po kasi ng interest nila kasi dahil nga po members tayo at monthly rin naman tayo nagko-contribute. So, napakababa po ng interest na binibigay nila para sa mga members. And ang final question po natin dito, Kapera Talk, is ano po ba ang pagkakaiba ng credit card at debit card? Good question. Parehas po silang maganda, no? Kasi yung iba may misconception na ang credit card ay pangit, debit card ay maganda. Parehas po magandang facility yan or magandang pasilidad parehas yan. Depende po yan sa may hawak ng credit card at debit card. Ang credit card po ay pera ng bangko. Sa madaling salita po, pera po ng bangko yan na pinagkatiwala sa inyo at gagamitin nyo sa personal yung paggamit at babayaran nyo rin. Technically, dapat buwan-buwan. With interest kung hindi ka makakabayad in full. Pero ang expectation po ng bangko is mabayaran nyo in full. Yes. Kasi wala po kayong interest pagka nabayaran nyo po yan. In full and on or before the due date. Yes. Wala po kayong interest na babayaran. Kaya lang, syempre si bangko mauna-uwiin na alam natin na marami tayong bills, marami tayong babayaran. Kaya meron lang siyang siniset na minimum due na pwede mong bayaran. So, pero may mga interest na yan at kung may mga consequences din. Yes, kung gusto nyong malaman about sa mga interest, sa mga charges, mga fees, balikan nyo po yung aming part 1. Part 1, Yung yes. part 1 namin, nandun in-explain namin actually in-explain ni Peratok lahat dun. So, sobrang gandang information yun sa mga existing cardholders at saka sa mga kukuha pa lang ng credit card. Para makapag-decide kayo kung mag-credit card ba kayo o hindi. Yes. Okay. Debit card, on the other hand, kung credit card ay pera ng bangko, ang debit card ay pera mo. Yes. Ibig sabihin, ATM. Ang difference lang nila ng ATM sa ATM, usually hindi mo pwedeng gamitin online purchase. Pero ngayon, nagiging enable na. Pero nung unang panahon, ang pwede ka lang makapag-purchase sa online or sa ibang bansa is using your credit card or your debit card. Ang debit card technically is like a credit card pero hindi siya utang. Yes. Ibig sabihin, dedepositohan mo siya ng pera mo at pondo mo, tsaka mo siya gagamitin. So ito, wala pong monthly bills to. Wala rin pong fees, walang charges since wala kang utang. Since hindi mo siya magagamit kung wala siyang laman. Yes. Kung wala kang savings doon, hindi mo siya nilagyan ng laman. Wala, hindi siya gagana. Oo. I mean, madidecline lang yung transaction. Ang maganda lang dyan is wala kang iniintinding utang. Yes. In advance mo binabayaran or at the same time parang cash mo na binayaran yung isang item. Ang difference lang nila is si credit card, makakapag-avail ka ng 0 months interest. Si debit card is more on straight payments. Straight payment. Sobrang dami nating natutunan today at
Salamat sa mga questions nyo, sa lahat po ng mga nag-comment sa Pera Talk channel. At dahil po sa inyo is marami po tayong mga natulungan na meron ding mga katulad ninyong concerns about their credit card. Kaya kung meron pa po kayo ibang mga katanungan, comment down below at gagawa natin yan ng part 3. And i-ano ko lang, no, i-plug ko lang na pag nakaka-receive po kayo ng mga emails, ito para sa protection and security. Pag nakaka-receive po kayo ng emails na nag-change kayo ng ganito, nag-change kayo ng ganyan, wag niyo po i-click yung link at magla-login kayo. Kasi makukuha niya po yung details nyo. Ito po yung nangyayari ngayon sa mga BDO or BPI na na-hack yung pera. Scam? Na-scam sila. Technically, hacker po yung mga yun. Yes. So, pag naka-receive po kayo ng mga emails na wala naman kayong BDO, ako napakarami ko emails, wala naman ako BDO accounts. Pero napakarami ko emails na receive na nag-change daw ako ng ganito, nag-change daw ako ng ganyan. Wag niyo po i-click. Tsaka parang meron akong nakita or na-experience na may free daw na cellphone, Yes. may free na ganito. Yes. Galing daw to, alam ko, hindi ko matandaan Oo. kung PLDT ba yun or... Opo, wag po Tapos kayo hihingin maniniwala. yung credit card details mo. Naku. Wag po kayo maniniwala. Tandaan niyo po, ang credit card niyo, hindi niyo pera yan, pera ng bangko yan. At pag in-enter niyo yan, na napatunayan ng bangko na kayo talaga yung nag-enter, kayo pa rin po magbabayad yan. Kaya ingatan niyo po mabuti, lalo na po yung CVV sa card. Huwag niyo pa hawak kung kani-kanino yung credit card niyo. Kasi pag na-memorize po yung credit card niyo, Especially details yung niyo, last 3 digits sa likod. Tako po, wala na po yan. Magugulat na lang kayo, max out na yan. Yes. Pagdating ng bill nyo, Napakarami hindi niyo po wala. ginastos. Ang laki na ng utang nyo. At napakatagal po ng dispute process. Yes. Kailangan nyo pa rin siya bayaran, kundi tutubo siya ng interest. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating topic today at marami sana kaming natulungan at na ibigay na information sa inyo. Kaya kung meron pa po kayong mga questions, huwag niyo pong kalimutang mag-comment. Thank you for watching us. Until next time. Bye! Fly away